Purihin ng Panginoon. Alam niyo po, ayan. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. At alam niyo po, nakakamangha po ang pagpilit ng Panginoon sa atin. Hindi ko akalain na isang taas natapos dito rin sa Stanford. At yung binigay ng Panginoon para sa atin ay hapon. Kung makikita natin, di ba po? Kailan kayo namangha? Namamangha pa ba tayo? Sa mga nakikita natin, sa mga nangyayari sa atin? Sa itaas? Sa paligid natin? How? God is, how beautiful God is sa ating buhay. Kaya nakakamangha po ang Diyos sa atin. Lalong-lalo na po yung kanyang pag-ibig sa atin. Katulad ng tinawid kanina, hindi ko tayo karapat-dapat. Ngunit hanggang sa ngayon, ipinaparanas po ng ating Panginoon, paano niya po tayo minamahal. Paano niya tayo minamahal. Dulang biyaya niya po sa atin. Dito po, kaya sabi, alam naman natin 2 verse na ito, di ba? For God so loved the world that He gave His only Son, His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. So kapatid, alam niyo po, ang pagmamahal ng Panginoon ay hindi po mababaw. Di ba? Hindi pa samantalang pagmamahal ang ginagawa niya sa atin. At kung ating makikita, yung sakripisyo niya sa atin, hanggang ngayon, hindi man natin ito nararanasan ko, hindi natin alam, hindi tayo curious, aware sa pagmamahal ng Panginoon sa atin. Ngunit sinasabi niya, kapatid, anak, mahal kita. Sabihin niyo nga sa katabi niyo, kapatid, mahal kita. Diba po? So, purihin ng Panginoon at mahal naman tayo ng Diyos. Binigay niya po kasi si Jesus sa atin. Diba po? Yung buhay na walang hanggan ay makakamit na rin po natin. Inaasahan ko ba natin yun? Inaasahan ko ba natin? Ang ating buhay na walang hanggan? Diba po? So, pero kapatid, ito po hindi po para lang sa atin yung buhay na walang hanggan. Di ba po? Kasi yung pag-ibig ng Diyos, hindi lang para sa atin na maranasan po natin, kundi para ibahagi natin ito sa iba. Di ba po? Para makakilala rin po yung ibang tao. Magamit po tayo. Yan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya nga, yung team natin, lumayo at magpuri, and God ni Lord ang gusto niyang ibahagi natin sa iba. Amen po? So, nakakamangha po ang pag-ibig ng Panginoon. Pangalawa, ngayon, di ba sa atin, may mga tanong tayo. Bakit? Bakit may suffering? Bakit may heartbreak? Bakit may betrayal? Ngayon, di ba po, tanong pa natin, may nagmamahal pa ba sa akin? Di ba? Hinahanap natin palagi sa mundo yung pagmamahal na yan. Hinahanap natin sa relationship. Hinahanap natin sa success natin. Sa popularity natin. Di ba? Pero, alam nyo yung emptiness natin, kanino lang ba mahahanap? Yung pangangailangan po ng tao, kanino mahahanap? Kung sa pagmamahal ng Panginoon sa atin. Doon lang po natin matatagpuan yung totoong pagmamahal. Amen po ba? So kapatid, maraming tao sa atin, di ba? Sugatan, nawawalan ng pag-asa. Ganun-ganun naman ang buhay. Di ba? Kumakapit sa ano-ano. Pero, ang pag-ibig ng Panginoon, kung naiintindihan natin, di ba? Kaya nga po, bilang sa atin, mga mananampalataya, dapat kung tinanggap natin ang pag-ibig mula sa Panginoon, may bahagi din po natin sa iba. Magamit po yung buhay natin para sa iba. Di ba po? So, tayo po, para ibang tao, ibang soul na inaabot natin, mapabilang din po sa kaharian ng Panginoon. Sunod. Ngayon, dito po kami Nicodemus ko dati. Dito po. Kaya nga, yung context kasi dito sa atin, di ba, you must be born again. Di ba po? Yan yung malaking tanong sa mga unbeliever. Di ba po? Pero sabi nga po, ano ang pinakamagandang pangako ng Diyos sa buong Biblia? Di ba? For God so loved the world. Ngayon, yung mga kinaawit natin kanina katulad na, hindi ako karapat-dapat, naiintindihan na natin eh. Alam na natin na mahal tayo ng Panginoon. Pero mas yung iba. Paano natin ngayon ibabahagi? Yung for God so loved the world. Di ba po? Ito po ay
ano natin, duties po natin sa bawat isa. Umayong po tayo at magpuri sa Panginoon. Yan po ang dapat na second na aim natin dun sa mga makakilala natin, sa mga kamag-anakan especially. Kaya nga, yung for God so loved the world, kasama po lahat dyan yung broken, di ba? Yung addicted, yung mga addict, di ba? Kasama din yung mga rebellious people, di ba? Tayong lahat ay kabahagi po na yung pagmamahal na yun ng Panginoon sa atin, maibahagi po natin sa iba. Now, sa unang, hindi po kasi nagpunta dito si Lord, si Jesus, na walang ebidensya. Di ba po? Lagi pong may ebidensya sa ating buhay, may ebidensya na kaya. Ngayon tingnan natin kung ano yung ebidensya na yan. Di ba po, sa atin, kung makikita natin yung human love at God's love, magkabang magkaiba po yan. Di ba po, sabi nga po, pag human love, di ba sabi nga yan, conditional kasi, yung human love. Di ba po, conditional. Sabi niya, ang pag-ibig mo minsan, conditional. Sabi nga, mamahalin na lang kita pagka nagbago ka na. Diba, gano'n tayong tao? Saka na lang, magbago ka muna, magpapakatotoo ko sa'yo. Pero ang God's love, ano? Ano po yung God's love? I love you even before you change. Mahal na kita, dati pa, kahit makasalanan ka, kahit basag ka, kahit broken ka. Diba? Love tayo ni Lord. Diba po, minahal niya tayo. Kahit kasi sa Kenyos, minahal niya, kahit nakura. Diba? Si Peter, minahal niya pa rin kahit ilang beses nang nag-deny. Si Paul, diba? Minahal niya. Kaya nga sabi ni Paul, diba po, minahal niya pa rin kahit persecutor si Paul. Amen po ba, mga kapatid? Kaya kailangan natin, hindi naman gusto ni Lord na perfect tayo agad. Diba po? Hindi gusto ni Lord yun. Kasi ang biyaya ni Lord, hindi po kasi nagbabago sa tao, like human love. Diba po? So dahil dyan, hindi tayo niligtas para maging spectators lamang. Tayo mga mananampalataya, huwag po tayong nanonood lamang sa mundo. Ano yung ginagawa natin? Ito, unting natin, no? Umayo at magturi. Gamitin po natin to lahat for the advancement of the kingdom of God. Gamitin na natin, even digital world. Gamitin natin kasi binigay po yan sa atin ngayon. Kaya nga po, kung habang tayo nagmamahal at naglilingkod, di ba po, nagkadala po ng tao kay Jesus, mas lumalawak po kasi yung kaharian ng Panginoon. And that's our real duty po sa bawat isa po sa atin. Pangalawa, di ba, kung makikita natin dito, yung ina, this is a illustration lamang ng isang marumi na bata. Di ba, umuwi yan, talagang madumi. Pero anong ginawa ng nanay? Nilinis, niyakam, ganyan din po si Lord sa atin. Kaya na tayo linisin sa kahit anumang karumihan natin, kahit anumang kalikuan natin, pagkakamali po natin, ganyan po si Lord sa atin. Di ba po? Inaabot niya po tayo. Kahit sobrang lugmok ka na. Kahit sobrang, sabi mo, yung, ano ka na, isolated ka na. Si Lord, hahanapin ka pa rin niya kahit ina-isolate mo yung sarili mo. Amen po ba? Kaya nga po, pangalawang ebidensya, God's love through costly sacrifice. Si Lord, nagpunta po sa atin dito, hindi po yan basta-basta ang ginawa niya. Ano ang pangalawang ebidensya niya? Sa krus po ng Kalbaryo. Yung love niya, hindi basta-basta. Binayaran po niya. Di ba po? So, yung tunay po ng pag-ibig ng Lord sa atin, may presyo. Ano ang binigay niya? Yung Panginoong Jesus natin. Hindi po pera, hindi dito, hindi mga anghel. Bakit? Bakit ang buktong na anak ang binigay ni Lord sa atin? Di ba? Kasi po, pinatunayan lang ni Lord na mahalaga po tayo, ang bawat isa. Pinatunayan niya na kahit sira ka, pinatunayan niya na mahal kanya. Minahal na mahal po tayo ni Lord. Amen? Sa sakripisyo po kasi ni Kristo, ito po, bilang tayo, mananampalataya, tinatawag din po tayo, ialay ang ating buhay sa paglilingkod. Di ba po, pagbabahagi po ng Ebanghelyo at pagkabot ng mga kaluluwakan sa pagpapalawak ng kaharian ng Diyos. Ito po yung ating
Great Commission. Kaya nga humayo at mag-uwi. Di ba po? Kaya nga, kung itong illustration na to, di ba, kung iisipin ninyo, tayo, kung makasalanan po tayo, naiintindihan na natin, tayo mananampalataya, alam na po natin to na si Jesus ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Siya ang tumubos sa atin. Anong resulta? Di ba? Kalayaan. Di ba? Nung ikaw ay tumanggap, nung nagpabaptisin, nung nawaan mo na you know, our Lord and Savior lamang, siya lamang ang makakapagligtas sa atin. Nakamtan mo yung kalayaan, yung kakatawaran, yung buhay na walang hanggan, at na ating inaasahan yung blessed hope natin para sa Panginoon. Di ba po? So, hindi ko biro ang pagbabayad ng Lord sa ating buhay. Tinubos niya po tayo. Amen? Binayaran niya po lahat. Ngayon, bilang mananampalataya din, meron pang isang last evidence. Ano? Ang pag-ibig ng tao minsan ay nagbabago. Di ba po? Nangiiwan, nakapako. Di ba? Temporary, mga feelings lang natin. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos, hindi nagbabago, hindi humihinto, hindi nauubos. Ganyan si Lord sa atin. Bakit? Kasi nga, kahit po nag-fail tayo, madalas tayo mag-fail magkamali. Pero dapat hindi natin ulit-ulitin yung failure natin. Di ba po? Si Lord kasi, alam niya yung kung ating makikita dito, tayong tao. Di ba po? Ang Diyos po kasi, minsan kala natin, hindi natin siya nararamdaman. Parang ulap yan. Natatakpan yung liwanag. Di ba? Minsan ganun tayo. Kala natin wala si Lord. Pero itong illustration na to, yung liwanag, natatakpan lang ng ilaw, pero nandun si Lord sa atin. Ganun po ang picture ni Lord sa atin, sa ating mga buhay. Kahit natatakpan ng malaking ulap, kahit nasasaraduhan tayo, napagsasarahan po tayo, mahal tayo ni Lord. Lagi niyo po yung tatandaan, kaibigan kapatid. Di ba po? At kaya nga po, ganun din ang Diyos sa atin. Mararamdaman natin yan sa ating mga buhay. Uli. Ngayon po, ano ang gagawin natin ngayon? Ano ang response natin dapat? Kaibigan kapatid. Kung natanggap mo na ang pag-ibig ng Panginoon, ano ang gagawin mo sa pag-ibig na yan? Tatanggihan mo ba? Or ipagpapaliban mo pa? Di ba po? O tatanggapin mo na? Yan na po ang tanong sa bawat isang po sa atin. Dapat tanggapin natin si Lord as a Lord and Savior sa buhay natin ngayon. Handa po kayo tanggapin si Lord sa buhay natin? Amen! Amen! Puri ng Diyos. At akong last slide, iniimbitahan tayo ni Lord na come home to God. Kasi po bakit? Yung kasalanan natin, yung mga pain natin, mga brokenness po natin, di ba? Sabi nga po sa Romans 8, di ba? Sa worst mong condition, di ba po? Sabi niya, God loves you. Even to your worst condition. Kapatid, huwag kang mahiya. Kahit na sira ka, sabi ni Lord, God loves you. Sa Romans 5:8. Pangalawa, sa pinakamataas na halaga, ano sabi niyan? Ito na yung John 3:16. In-approve niya, prove niya na mahal ka ni Lord. Saan? Sa krus ng Kalbaryo. Di ba po? Kung niya ginawa yung sakripisyo, yung kanyang pagmamahal. Kaya nga, iniimbitahan niya tayo. Kahit lugmok ka, kaibigan kapatid. Kahit sira po tayo. Kahit anuman kalagayan natin. At ang pinakahuli, yung kanyang pagmamahal, sasabihin niya sa'yo, sasabihin po ni Lord sa atin, God's release. Wala natili ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang kanyang pag-ibig po ay walang hanggan. Minahal na po ni Lord. Enough na po yun. At sapat si Jesus para iligtas bawat isa po sa atin. Kaya kaibigan kapatid, come home to God. And to God be all the glory.